Kuya Benjo, please stop the car. Nakangiwing wika ni Tyra sa driver nila habang sapo-sapo ang puson. Ha? Ma'am, bili ni Sir Anton na diretso raw po tayo sa simbahan. Alanganing sagot nito. Gusto mo bang pareho tayong mamanghi rito? Ihing-ihi na ako. Mas pinagmukha pa ni Tyra ang sarili na nahihirapang magpigil ng ihi. Pero sige ka, isusumbong kita kay Daddy. At kapag nagkasakit ako, ikaw ang sisisihin niya. Desperado na si Tyra. Akala niya nagbibiro lamang ang kanyang ama ng nakaraang buwan nang sabihin nito sa kanyang ipapakasal siya nito sa anak ng kasosyo nito sa negosyo. Subalit noong isang araw lang ay muli nito yung binanggit. Kaya't hindi niya napigilang balikan sa isip ang naging usapan nila. What? No, Dad. I can't marry the man I never really loved. Hindi ko pa nga siya nakikilala. Paano kung marami pala siyang bisyo? Paano kung babaero pala siya? Sigurol, manginginom, adik, or worse, paano kung nananakit siya ng babae? Sunod-sunod na wika ni Tyra habang kaharap ang ama sa hapunan. Hindi siya humihinga habang sinasabi ang mga yon. Iha, mabait ang mapapangasawa mo. Sinisiguro ko yan sa'yo. Hindi naman kita pagkakasundo kung hindi ko siya lubos na kilala. Ano na lamang ang sasabihin ng mami mo sa akin kapag nagkita na kami sa langit? Katwiran ng kanyang ama. Ginamit pa talaga nito ang kanyang ina na may 10 taon nang namayapa. Kahit Dad, hindi mo pa rin masasabing mabait ang isang tao hanggat hindi mo ito nakakasama ng matagal. Umiling ang kanyang ama. No, Tyra. My decision is final. You were going to marry Dandan. Pinal nitong wika. Naguhulagpos ang galit sa dibdib ni Tyra, lalo na nang marinig ang pangalan ng lalaki. Pangalan pa lang kasi mukhang hindi na matino. Napailing siya matapos maalala ang mainit nilang argumentong yun ng ama. Bukod sa tutol siya sa arranged marriage, ayaw pa niyang mag-asawa dahil hindi pa siya handa. Kahit anong pagpupumilit ni Tyra, hindi talaga siya pinakinggan ng ama. Kaya nga hindi rin siya nito halos palabasin ng bahay nila, hanggang sa sumapit ang araw ng kasal. Kilala siya ng ama sa pagiging matigas ang ulo dahil may pagka-spoiled siya. Alam nitong iisip at iisip siya ng paraan para makatakas. At yun ang gagawin niya sa mga sandaling yun. Ano, Kuya Benjo? Ayan o, itigil mo na dyan ang kotse. Untag ni Tyra sa driver nang mapadaan sila sa may Jollibee. Malapit na sila sa Manila Cathedral kung saan gaganapin ang kasal nila ng lalaking hindi pa man niya nakikilala ay kinamumuhian na niya. Napakamot sa ulo ang driver. Sige ma'am, pero mabilis lang kayo. Napipilitang pagpayag nito at inihinto ang minamanehong sasakyan sa gilid. Of course, may kasal pa akong pupuntahan, hindi ba? At pagkasabi nun ay nakangising bumaba ng kotse si Tyra. Agad siyang pinagtinginan ng mga tao dahil sa kanyang itsura. Wala naman siyang pakialam doon at agad na binuhat ang may kabigatang laylayan ng wedding gown niyang suot. Pagkatapos, pumasok siya sa loob ng Jollibee. Lumapit siya sa counter. Miss, pwede bang makidaan sa pinto ng kitchen niyo? Kinidnap lang ako at gusto akong ipakasal sa hindi ko naman nakikilalang lalaki. Ito lang ang pagkakataon ko para makatakas. Please? Nagmamadaling pakiusap ni Tyra na palingon-lingon sa labas. Nilakipan pa niya ng matinding takot ang tinig para maging mas kapani-paniwala siya. Ganoon po ba, ma'am? Sige ho. Agad na pagpayag ng nasa counter. Sinamahan pa siya nito hanggang sa pintuan ng kitchen sa likod. Maraming salamat, miss. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Sabi niya. Walang anuman, ma'am. Mag-iingat ho kayo. Napangisi si Tyra nang mawala ang naghatid sa kanya. Agad niyang pinunit ang laylayan ng kanyang gown para gumaan yon. Pinunit-punit din niya ang manggas niyon. Pagkatapos, ginulo-gulo niya ang buhok. Hindi pa siya nakontento. Mula sa mga putik na nakita niya sa paligid, ay dinumihan niya ang kanyang makinis na balat at suot na puting saya. Buti na lang at mamasa-masa ang lupa dahil umulan kagabi. Hinubad rin niya ang suot na sapatos na may kataasan ng takong. Siguro naman hindi na ako makikilala sa itsura kong to. Nakangising wika niya sa sarili. To you, Dandan. Magpakasal ka mag-isa mo. Samantala, napakunot ang noo ni Aidan nang makita ang galit na lumarawan sa mukha ni Anton Crawford nang lapitan ito ng nahihinuhan niyang driver nito. Si Anton ang magiging biyanan niya. Lumapit siya rito. Why? What's happening? Tanong niya sa Ginoo. May 1 oras na silang naghihintay sa simbahan, pero wala pa rin ang babaeng ipinagkasundo sa kanya ng mga magulang.
Apologetic na tumingin sa kanya ang may edad na lalaki. Pagkapahiya ang nakalarawan sa aso nitong mga mata. I'm sorry, iho, but my daughter is missing. What? Paano nangyari yun? Kinidnap ba siya? Gulat at sunod-sunod niyang tanong. I don't know. Malikot ang mga matang tugon ng kaharap. Mahigpit na napako yung mga kamao ni Aidan. Agad niyang naintindihan ang nangyayari. I gladly accept this marriage proposal para sa ating mga kumpanya. Pero kapag nalaman kong tinakasan lang ako ng anak niyo, Mr. Crawford, sisiguraduhin kong makukulong siya dahil sa kahihiyang dinulot niya sa akin at sa pamilya ko. At pagkasabi niyon ay mabilis na tumalikod si Aidan, ni hindi niya pinakinggan ang pagtawag sa kanya ni Mr. Crawford. Agad niyang tinungo ang kanyang kotse at padarag na sumakay roon. Sir, gulat na wika ni Polly, ang driver niya. Let's go. Malamig na utos niya rito. Hindi naman na nagtanong pa ang driver niya. Kagyat nitong minaniobra ang sasakyan paalis ng simbahan. Napahagod sa kanyang batok si Aidan. Hindi siya umangal nang sabihin ng kanyang mga magulang na ipapakasal siya ng mga ito sa anak ng bago nilang kasosyo sa negosyo. Palibhasa nag-iisa siyang anak, wala namang kaso sa kanya ang panghimasukan ng mga magulang ang kanyang buhay, dahil alam niyang para din yun sa ikabubuti niya. Bukod doon, naniniwala kasi siyang ang kasal ay isa lamang uri ng business deal para mapalakas pang lalo ang negosyo nila. Ang Fuentebella Corporation ay isang multi-billion company na may chains of resorts and hotels sa iba't ibang panig ng Pilipinas, habang ang mga Crawford naman ay nasa linya ng ads and telecommunications. Magandang opportunity yon para sa pamilya nila kapag nagsanipersa ang kanilang mga kumpanya. Lalawak pang lalo ang maaabot ng negosyo nila. Subalit hindi na yun mangyayari dahil nawawala ang babaeng pakakasalan niya. You will pay for this, Tyra Crawford. You will pay for this. Tigil niyang wika sa sarili. Halos mag-iisang linggo na ang lumipas at pinasasakit ang ulo ni Aidan ng mga nakalathala sa pahayagan. Dahil imbitado ang press sa kasalsana niya, umani ng iba't ibang espekulasyon ang hindi pagsipot ng bride niya. Ang malala pa, may kumakalat na tinakbuhan daw siya nito para sa ibang lalaki. Naisip sana niyang totohanin ang sinabi kay Mr. Crawford. Subalit ano pa bang magagawa niyon? The damage had already been done. Pinagtatawanan na siya ng lahat. Isa pa, pinakiusapan siya ng mga magulang niya na wag nang ituloy ang plano dahil hindi naman umatras si Mr. Crawford sa napagkasundoan ng mga ito. Nananatiling makikinabang ang pamilya nila sa kumpanya ni Mr. Crawford. Naibato ni Aida ng hawak na tablet pagkatapos basahin ang balita sa umagang yun. Puro na lang haka-haka. Hindi ba sila titigil? Wala naman silang alam. Napatingin siya sa labas ng bintana ng kanyang kotse. Polly, itigil mo nga muna sa isang tabi. Utos niya sa kanyang driver. Madali itong sumunod. Pagkatigil ng kotse ay kaagad siyang bumaba. Naroon siya sa isang parke kung saan ginawa na yung tirahan ng ilang pamilyang walang sariling bahay. Tinungo niya ang pinakamalapit na food chain. Bumili siya roon ng ilang packs ng pangagahan. Bago bumalik sa parke at nilapitan ang bawat pamilya, saka ipinamigay ang mga pinamili. Good morning po. Agahan po para sa inyo. Nakangiting wika ni Aidan sa huling pamilyang nilapitan. Naku sir, ang bait niyo naman. Maraming salamat po. Tawang-tawang wika ng isang ginang. May anak itong 3 at ang isa ay sanggol pa. Walang anuman po, sagot ni Aidan. Likas na sa kanyang ganoong ugali. Kapag may nakikita siya mga taong grasa, alinman sa pagkain o merienda ang ibinibigay niya sa mga ito. At dahil sa hilig niyang yon, nakapagpatayo siya ng isang foundation na tumutulong sa mga batang nakatira sa lansangan at pinag-aaral niya ang mga ito. Ganoon siya kabait na tao. Ra! Huy! Gising! May pagkain dali! Masarap! Masiglang wika ng ginang na inabutan niya ng pagkain. Kinakalabig nito ang isang tao na nakahiga sa malapad na karton sa tabi nito. Nakabaluktot ito at nakatalikod sa kinatatayuan ni Aidan. Anong pagkain yun, Lani? Naghihikab na bumangon ang nooy natanto ni Aidan na isang babae. Tumingin ito sa kanya. Bigla siyang natigilan. Tawag pansin kasi ang kulay asul nitong mga mata, kaya nasisiguro niyang may lahi itong banyaga. At kahit marungis ito, pansin niyang may itsura ang babae. Hindi naman bago sa lugar ang makakita ng homeless na may lahi. Ang karamihan ay afam na naloko ng Pinay online.
Pero ngayon lang siya nakakita ng babaeng homeless na may lahi. Na-curious tuloy si Aidan kung anong nangyari dito at nauwi sa lansangan. Ito, tikman mo. Sabi ng babaeng tinawag na Lani. Punong-puno ang bibig nito dahil sa sunod-sunod na pagsubo. Halatang gutom na gutom. Napalingon dito ang babaeng nagngangalang Rara. Macdo, nakatikim na ako niyan. Sagot nito. Sa'yo na lang, alam kong kulang pa yan sa inyong 4. Dagdag pa nito saka muling tumingin kay Aidan. Salamat sir. Ang totoo niyan, 2 araw na silang hindi kumakain. How about you? I mean, paano ka? Kumain ka na ba? Ubos na nabili ko pero pwede naman kitang ibili ng bago. Sabi ni Aidan. Nagtatagalog ang babae sa kabila ng mukhang may lahi nitong itsura. Naisip niya na half Pinay ito sigurado at foreigner ang ama. Pero bakit ito nasa lansangan? Nako sir, wag na. Pero pwede naman nga kayong bumili ulit pero sa kanila na lang. Itinuro ng babae ang kabilang kalye kung saan may iba pang taong lansangan na natutulog. Napatango-tango si Aidan. Sige pero samahan mo na lang siguro ako para marami akong mabili. Malapit lang naman. Aba oo naman sir. Hindi ko yung tatanggihan lalo na kung ipapamahagi mo sa aking mga kaibigan. Napakunot ang noon ni Aidan. Halata sa pananalita ng babae na may pinag-aralan ito. At ang nakakuha ng atensyon niya ay ang pagiging mabait nito. Halika na, sir. Yaya nito sa kanya at mabilis na tumayo. Pagkatapos, nauna na itong naglakad. Rara, right? Pagbubukas ni Aidan ng usapan habang naglalakad sila. Mabilis niya itong pinasadahan ng tingin. Naka-shorts ang babae na kulay itim at gray na t-shirt na mukhang 2 linggo na nitong suot. Desipit ang suot nitong tsinelas. At bukod sa asul ng mga mata nito, matangos din ang ilong nito at mapang-akit ang mga labi. Maliit lang ang mukha nito, halos malaki lang ng bahagya sa kamao niya. Oho sir, yun ang tawag nila sa akin. Pero Tyra na lang since mabait naman kayo. Natigilan si Aidan sa narinig. Kapangalan pa kasi ng babaeng pakakasalan sana niya ang babae. Hindi niya nakilala si Tyra Crawford kahit sa picture. Pero hindi na yun importante. Ang mahalaga sa mga sandaling yon ay may igaganti na siya rito. Ipapakita niya sa babaeng yon na hindi lang ito ang babae sa mundo. May problema ba, sir? Tanong sa kanya ng babae. Wala naman. Gusto ko lang malaman, matagal ka na bang tumitira dito sa lansangan? Saka may lahi ka ba? Patuloy na pag-uusisa niya. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan para mamatay na lahat ng usap-usapan laban sa kanya at hindi na siya maging katawa-tawa sa business world na ginagalawan. Hindi pa naman ganun katagal. Yung tatay ko po Amerikano raw, sabi ni nanay. Pero tinakuhan siya nung nabuntis na siya. Pagtatahi ni Tyra ng kwento. Pero totoo naman, may lahing American ng daddy niya. Yun nga lang, mahal na mahal nito ang mommy niya. Paano ka nabubuhay sa lansangan? Minsan nangihingi ng limos, minsan naman kusa akong binibigyan ng mga taong naaawa sa akin. Pagsisinungaling niya. Ang totoo ay may naitatago naman siyang cash sa bulsa niya na siya niyang inuunti-unting gastusin at ay pangtulong sa mga kapwa niya pulubi sa parke. Rara, gusto mo bang umalis sa lansangan? Yung titira ka sa malaki at magandang bahay. Hindi ka na mauulanan at maiinitan tapos marami pang pagkain. May malambot pang kama at aircon. Bakit ho? Iaalis niyo ba ako rito? Pwede. At oo, kaya ko. Pero may ipapakiusap sana ako kung pwede. Natigil sa paglalakad si Tyra. Pagkatapos, walang sabi-sabi siyang binatukan. Bakit mo ginawa yun? Reklamo ni Aidan. Loko pala kayo sir eh. Kilala ko na mga kagaya nyo. Kunwari mamimigay ng pagkain at kung ano-ano sa mga kaibigan ko. Tapos ang ending, kukunin niyo ang organs nila. Human trafficker ka, no? Tuloy-tuloy nitong wika. What? No! I'm not a human trafficker. Ni hindi nga ako marunong magsuwal at ni minsan wala pa akong nagagawang mali na ikapapahamak ng kapwa ko. I'm a good Philippine citizen who's doing my part to help my fellow Filipino. Salubong ang mga kilay na sagot ni Aidan sa babae. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa at pabalik. Pagkaway humalokip-kip ito. Patingin ng ID mo. Utos nito. Frustrated na dinukot ni Aidan ang wallet niya sa bulsa ng pantalon at kinuha roon ang driver's license niya. Here, naniniwala ka na ba? Binasa ng babae ang pangalan niya. Aidan Fuentabella? Paano kung pinayke mo pala yung pangalan na yan?
Isa pa uling ID ang inilabas ni Aidan. PRC ID naman niya yon. Abogado ka? Dati, pero negosyante na ngayon. At iba't ibang ID pa niya ang ipinakita rito para mawala na ang duda nito. Tumango-tango ito bago siya muling tiningnan sa mga mata. Okay, naniniwala na ako. Madali namang tumawag ng pulis. So, ano bang ipapakiusap mo? Mariin mo nang nagdikit ang mga labi ni Aidan bago seryosong sumagot. Be my bride. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Gulat na tanong nito. Hindi pa, nasa tama pa akong pag-iisip. At sigurado akong gusto kitang maging asawa. Nag-isang linya ang mga kilay ng babae. Bakit? Tsaka bakit ako? Hindi mo naman ako kilala. Saka, hindi mo ba nakikitang isa akong taong grasa? Isang pulubi. Hindi nga kita kilala. At ano naman kung pulubi ka? Dama ko naman na mabuti kang tao. At paano mo naman nasabi yan? Ngayon nga lang tayo nagkakilala. Tanong nito. Dahil hindi ka sasama sa akin para bilhan ng pagkain ng mga kaibigan mo kung hindi ka mabait. Para yun lang? Paano kung ako naman ang manloko sa'yo? Gagawin mo ba? Hindi ito nakasagot. Look, Tyra, I want you to be my bride. At kapag naikasal na tayo, lahat ng gusto mong mangyari, gagawin ko. Hindi pa rin ito sumagot kaya nag-isip si Aidan ng ibang paraan para makumbinsi ito. How about I'll give your friends a home? Tapos pag-aaralin ko rin lahat ng mga bata rito. Deal? Totoo ba yan, Sir Aidan? Naniniguradong tanong ni Tyra sa kanya. Of course. I've never been so serious in my life. Mabilis namang sagot ni Aidan. Ako, anong makukuha ko bukod sa ikaw ang mapapangasawa ko? Ngumiti siya. Well, you will live with me, sa bahay ko. Hindi ka natitira sa lansangan. I'll give you the life you always wanted. At dahil asawa na kita, may karapatan kang gawin ang lahat ng bagay sa bahay ko. Kung ano rin ang pag-aari ko, pag-aari mo na rin. Matagal siyang pinagmasdan ni Tyra, na para bang may isa pang ulo na lumitaw sa leeg niya. Napakamot sa kanyang ulo si Aidan. Sorry, ang ibig kong sabihin ay, naiintindihan ko. Sa akin lang, paano kung ginagamit lang pala kita? Putol ni Tyra sa iba pang sasabihin niya. Hindi ba ganun din ako sa'yo? Bakit? Bakit nga desperado kang pakasalan ng isang kagaya ko na tagalansangan? Dahil may nais akong bigyan ng leksyon. A woman. Tumangot-tango ang babae. Iniwan ka ba kaya ganyan ka? Masama ang magigante. Alam mo ba yon? I know. Pero sinagad niya ang pasensya ko. At gusto ko lang itama. Hindi niya ako iniwan dahil hindi naman naging kami. Tugon ni Aidan. Ha? Paano nangyari yon? Bibigyan mo ng leksyon pero hindi naging kayo? Basta. Nauubusan ng pasensyang wika ni Aidan. Ngumisi ang babae. Mahal na mahal mo siguro siya. Napailing na lang si Aidan at binaliwala ang sinabi nito. So, payag ka ba o hindi? Muling tinitigan ni Tyra ang lalaking kaharap. Sa palagay niya ay nasa 30 na ang edad nito. Mukha naman itong desente at mabuting tao. At halata ring desperado na kagaya niya. Ngunit bukod doon, gwapo ang lalaki. Matangkad, alon-alon ng buhok, may katangusan ng ilong, at mapupula ang mga labi kahit na hindi pantay ang hugis niyon. Makapal sa ilalim, manipis naman ang nasa ibabaw. But he looks so hot and sexy because of it. Hindi na rin nga masama kung ito ang magiging asawa niya. Siguro naman kapag nakasal na siya sa Aidan na ito at kapag nakita na sila ng kanyang ama, hindi na nito ipipilit ang gusto nitong mangyari. After all, kasal na siya. Wala nang magagawa ang kanyang ama. Dahil kung walang offer na kagaya ng inilalahad ng lalaki, mapipilitan siyang manatili sa lansangan. Doon lang kasi siya magiging malaya. Spoiled man siya pero hindi siya pilian sa taong pakikisamahan. Kaya nga madali niyang nakapalagayan ng loob ang mga nakatira doon sa parke na naging mga kaibigan na niya. Noong unang gabi niya sa parke, ang mga kasama niyang homeless pa ang nag-offer sa kanya ng tulong na para bang hindi kapos sa mga ito. Binigyan siya ni Nalani ng karton na mahihigaan, kumot na gamit na, at pagkain at tubig na ibinawas pa ng mga ito sa dapat sana ay kakainin ng mga ito, pero hinatian pa rin siya. Kaya naman mas lalo siyang napanatag sa mga kapwa homeless niya sa lugar. Ano, deal ba? Naiinip na tanong ni Aidan. Okay, sige. Basta gawin mo lahat ng sinabi mo.
Dahil oras na bawiin mong lahat ng yon sa kulungan ng bagsak mo. Mariing sagot ni Tyra. Alright, no problem. Ngumiti ang lalaki sa kanya na nagpalabas ng pantay-pantay nitong mga ngipin. Sandaling natigilan si Tyra. Biglang nag-slow motion ang paligid. Ganoon din ang tibok ng kanyang puso. Jesus, ang gwapo! Tili niya sa isip. Halika na. Yaya sa kanya ni Aidan. Hindi pa ito nakontento at hinawakan pa siya sa kamay. Teka, sandali lang. Ipiniksi ni Tyra ang kamay nito dahil kakaiba ang hatid na init ng nagmumula roon. Para siyang napapaso. Bakit? Kunot noong tanong nito. Ngayon na rin ba tayo magpapakasal? Oo, ngayong ding araw na to. Agad-agad? Siguro nabuntis mo ang tinutukoy mo, no? Sunod-sunod niyang wika. What? No. Napakunot ang noo ni Tyra. Ano? Basta. Maikling tugon ng lalaki. Huminga siya ng malalim. Kung ngayon din tayo magpapakasal, paano mga dokumento natin? Saka may singsing ka bang dala? Kung tungkol sa dokumento, madali na yung gawa ng paraan. Pwede yung to-follow na lang. Kilala ko naman ng judge na magkakasal sa atin. At ang singsing naman. Hindi itinuloy ni Aidan ang sasabihin. Bagkos dumukot ito sa bulsa at ipinakita ang isang pares ng wedding ring na may maliit na diamante. Wow ha? Ready talaga? Komento ni Tyra. Yes, dahil seryoso ako sa gusto kong mangyari. Sagot nito ang tinititigan siya sa mga mata. Ibig sabihin, matagal ka na talagang naghahanap ng mahahagilap na babae para pakasalan? Umiling ito na ikinakunot ng noo niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tyra. Ngayon ko lang yun naisip. Ngayon lang nang makita kita. Dinadala ko lang talaga tong singsing na to lagi. Seryosong tugon ng lalaki. Sandaling hindi nakaimig si Tyra. Ano, tara na? Untag ni Aidan sa kanya at muli siyang hinawakan sa kamay patungo sa kotse nito. Sandali lang naman. Tumigil ang lalaki. Isang linya ang mga kilay nito nang lingunin siya. Bakit na naman? Bakit sa kotse mo na tayo pupunta? Hindi ba bibili ka pa ng pagkain nila? Inginuso niya ang mga tinutukoy. Oo nga pala. Sorry, na-excite lang ako. Bahagyang napataas ang isang kilay ni Tyra. Ikaw lang ang nakita ko magpapakasal sa isang taong rasa na hindi mo kilala pero excited. Ang weird mo Hindi ka ba nandidiri sa akin? Ang dumi-dumi ko Ilang araw na rin ako hindi naliligo. Hindi ka naman mabaho, saka hindi ako judgmental na tao, Rara. I know na bawat tao sa kalye ay may kanya-kanyang dahilan kaya sila nauwi sa lansangan. And I know that this is not the right time para alamin ko kung bakit ka nauwi sa lansangan. Tama, saka wag mo nang alamin. Ang mabuti pa tara nang bumili ng pagkain ng mga kasama ko. Nilagpasan niya si Aidan at nauna nang tinungo ang food tray na binilhan nito kanina. Ayaw din niyang mapag-usapan ng buhay niya. Baka hindi niya makayanang magsinungaling at masabi pa niya rito na mayaman din siyang tulad nito. Siya na mismo ang pinag-order ng lalaki dahil mas alam raw niya ang gusto ng mga kaibigan niya. At pagkatapos doon, pumunta sila sa isang kilalang butik ng damit. May taste din naman nga. At talagang may dugong Pilipino dahil marunong tumangkilik ng gawang Pinoy. Sa loob-loob ni Tyra nang tumigil ang sinasakyan nila sa isang kultura butik. Come, Rara. Bilhan muna kita ng damit bago tayo pumunta ng salon. Yaya ni Aidan sa kanya. Sumunod siya rito. Agad naman silang sinalubong ng isang babaeng sales lady. Good morning, sir. How may I help you? Malapad ang ngiting tanong nito. Pagkaway alanganin tingnan ng si Tyra. Tinaasan niya ng isang kilay ang sales lady. Bakit? Umiling ito. Wala naman, ma'am, but our store has policies. And what is it? Hindi na napigilan ni Tyra ang sarili. Napa-Ingles tuloy siya. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay yung nagmamaliit ng kapwa. Sa hygiene po, since all our products here are locally made, we maintain the cleanliness of the whole place. Magalang nitong wika. Mariing nagdikit ang mga labi niya. Kung hindi lang talaga maayos magpaliwanag ang babae, tinarayan na niya. Okay, sa labas na lang ako maghihintay. Baka nga naman may nakakahawa akong sakit. Sabi niya na nilingon si Aidan na titig sa kanya. Muntik pa niyang makalimutang huminga dahil doon. Sa kotse na lang ako, Sir Aidan. Basta ang size ko ay 36, 24, 36. Ang paa ko naman size 7. Wika niya sa lalaki bago tinalikuran ng mga ito.
Paglabas niya, nakita niyang kinausap ni Aidan ang sales lady. At sa nakikita niyang reaksyon ng babae, pinagalitan ito ni Aidan. Napailing na lang si Tyra. Hindi na nga siya lumikha ng eksena dahil tama naman ang policy ng butik. Mahirap nga naman na madapuan ng kung ano-ano ang paninda roon, lalo na mga gawang Pinoy. Mahal ang mga materyales, bukod pa ang pagod na ipinuhunan para makalikha ng isang bagay. Hindi rin nagtagal si Aidan sa loob. Paglabas nito ay may bitbit na itong 10 paper bag. Pasikat din ang isang to. Bulong ni Tyra habang tinitingnan ang palapit na lalaki. Polly, pakibuksan ng trunk. Tapos pakikuha pa ng mga naiwan sa loob. Utos nito sa driver. Ang dami mo namang binili. Huwag mo sabihin sa akin binili mo lahat ng laman ng butik. Puna ni Tyra. Almost. Pero hindi mo naman magagamit ang iba ron at wala rin namang paglalagyan sa bahay natin. Sagot ng lalaki nang maupo sa tabi niya. Bahagya pang lumukso ang puso niya. Bahay natin? Sweet ha? Kilig na tumili si Tyra sa isipan. Kung laging ganito ang lalaking to, baka hindi talaga magtagal ay mahulog na ng tuluyan ng loob ko sa kanya. Wala namang problema ron dahil magiging asawa ko naman siya. Pagkagaling ni na Aidan sa butik ay sa isang sikat na salon and spa naman niya dinala si Tyra. Please do everything you can. I want her to look presentable. Sabi ni Aidan sa manager ng salon and spa bago binalingan si Tyra. Tatawagan ko lang ang judge na kaibigan ko dahil pagkatapos dito, tutuloy na tayo sa kanya. May I know your whole name? Kitang-kita ni Aidan kung paano saglit na natigilan ng babae. Pagkuway nag-isip. Hindi mo ba alam ang pangalan mo, Rara? Tanong pa niya. Tyra Laksamana. Yun ang buo kong pangalan. Sagot nito. Okay, sige. Dito ka muna at tatawagan ko lang ang kaibigan ko. Iniwan ni Aidan si Tyra sa pangangalaga ng mga tauhan ng salon. Siniguro naman ng mga ito na magmumukhang tao na ang babae pagbalik niya. Matiyagang naghintay sa may lobby ng salon si Aidan sa loob ng 3 oras. Para hindi siya mainip ay naglaro na lang siya ng kung ano-anong game sa cellphone niya at nagbasa. Nang sumilip ang manager sa pinto ng lobby ay tumigil siya sa ginagawa. Is she done? Tanong niya rito. Yes, sir. Hihingin ko lang po ang isusuot niyang damit at sapatos. Tugon ng manager. Yeah, here. Iniabot ni Aidan ang binili niya sa kultura kanina. Simpleng kulay kremang bestida yon na hanggang tuhod ng babae ang haba. At tanging isang tali lang na iriribon sa likod ng accessories. Ang manggas niyon ay mababa lang ng bahagya sa may punong braso. Habang V-shape naman ang korte ng neckline. Ang sapatos naman na kanyang napili ay kulay puti rin. 10 minuto pa ang lumipas nang sa wakas ay lumabas ang babae sa loob ng salon. At palagay ni Aidan ay tumigil sandali sa pag-ikot ang mundo niya nang makita ang kabuuan nito. Hindi lang pala may itsura ang babae, kung hindi para itong isang diyosa sa ganda ng mabihisan at maliguan. Wow! Bulalas niya sa isip at nagpatuloy sa pagmamasid dito. Makinis ang balingkinita nitong katawan. Hindi halatang salansangan nakatira. And contrast to the color of her skin, her blue eyes shine like a morning star. Mas lalo itong naging kaakit-akit tingnan dahil doon. Baka naman pasukan na ng langaw ang bibig mo. Wika ni Tyra nang makalapit sa kanya. Wow, you're gorgeous, Tyra. Hindi na napigilang puri ni Aidan sa kaharap. Hinagod pa niya itong muli ng tingin mula ulo hanggang paa bago binalingan ng manager ng salon. You did a great job on her. Ngumiti siya rito. Naku sir, kahit nga kami hindi makapaniwala sa kinalabasan ng lahat. Daig pa niya ang isang beauty queen sa ganda. Sagot ng manager. I agree to that. Muling tiningnan ni Aidan si Tyra. Nakangiti na ito sa kanya. Maganda talaga ako kapag naaayusan. Kulang lang ako sa ligo. Sabi nito. Nangingiting naiiling na lang si Aidan bago nagbayad at inaya na ang babae papunta sa magkakasal sa kanila. Kakaiba rin ito. Napakalaki ng tiwala sa sarili. Parang siya lang din. Pero bakit ba pakiramdam niya ay hindi naman talaga ito totoong salansangan nakatira? Well, malalaman ko rin naman ang lahat once na mag-asawa na kami. Wika ni Aidan sa sarili. Pagkatapos nilang maikasal ni Tyra ay dinala niya ito sa isang 5-star hotel. Sa mamahaling restaurant doon. Mula pa kanina na makilala niya ang babae,
Pansinan niya ang kakaibang kilos at pananalita ni Tyra. May class. At kung ihahanay niya ito sa mga babaeng kilala niya sa sosyedad na kinabibilangan, papantay lang ito o mas hihigit pa nga. Any family here in Manila? Paano ka nga pala napunta rito at paano ka naging taong lansangan? Pahapyaw na panguusisa ni Aidan kay Tyra habang kumakain sila. Umiling ang babae na sunod-sunod ang ginagawang pagsubo. Halatang gutom na gutom ito. Wala na akong pamilya. Galing ako sa Zambales. Doon ang probinsya ko. Nagpunta ako dito sa Maynila dahil may apply sana ako sa ibang bansa. Kaso scam pala. Ayun, natangay lahat ng pera ko pati na ang pinagbentahan ko ng bahay ko at kalabaw. So, obvious na siguro ang sagot kung paano ako napunta sa lansangan. Wika nito pagkalunok sa pagkaing nasa bibig. Tumango-tango si Aidan. Nakadama siya ng awa sa sinapit ng babae. I see. Bakit hindi ka nag-apply ng trabaho? Nag-apply ako pero wala namang tumatanggap sa akin. Kulang daw ako sa requirements. Anong magagawa ko? Wala na akong pangkuha ng sinasabi nilang police clearance, NBI at kung ano-ano pa. Ayaw nilang maniwala sa salita lang na wala akong criminal records. Napakunot ang noon ni Aidan. Bakit? Hindi ba kapag mag-a-apply ka abroad, kumpleto ka dapat? Lihim na nakagat ni Tyra ang pang-ibabang labi. Kung ano-ano na lang kasinungalingan ang hinahabi niya makalusot lang sa masusing pagtatanong ng lalaki. Nang tanongin nga siya nito sa pangalan niya kanina, buti hindi niya nasabi ang last name niya. Ang ginamit niya ay ang middle name niya. Bakit pa kasi ang dami namang nitong tanong? Hindi naman trabaho ang pinasok ko to kundi pagiging asawa niya. Anya sa isip. Ako na atang pinakamalas na tao sa mundo. Passport na nga lang ang meron ako na pwede kong gawing valid ID na nako pa kasama ng mga gamit ko habang natutulog ako sa lansangan. Saka wala namang sinabi yung likat ni agent na yun na kailangan ko pala ng mga kung ano-anong clearance kapag mag-a-apply. Kaya naman pala ganun, scam pala. Palusot niya. Bahala na. Lord, sorry sa mga pagsisinungaling ko Hindi naman talaga ako bad Ngayon lang, Lord, promise, hindi na ito mauulit. Dasal niya. You're too gullible, Rara. Komento ng lalaki. Ano yun? Baka naman hindi naintindihan ni Tyra ang sinabi nito. Ang ibig kong sabihin, masyado kang mapaniwala sa mga sinasabi sa'yo ng kapwa mo. Dapat inalam mo muna kung legal ba o hindi ang agency niya. Malay ko ba ng mga ganyan? Wala ngang internet sa lugar namin sa probinsya. Saka kaya nga natuto na ako. Kaya oras na magkamali ka, maghihimas ka ng rehas na bakal, Sir Aidan. Tandaan mo yan. Inis niyang wika. Natawa ang lalaki at nilagyan pa ng pagkain ng pinggan niya. Kumain ka pa nga. Halata kasing gutom na gutom ka. Wika nito nang makitang natigilan siya. Anyway, wag mo akong tawaging sir. Aidan na lang. O kaya honey dahil mag-asawa na tayo. At wag ka mag-alala. Hindi ka nagkamali ng lalaking pinakasalan, Tyra. Impid na napatili sa isip si Tyra. Diyos ko, Lord. Masisiraan yata ako ng bait sa isang to. Bakit ba napakagwapo niya tapos maalaga pa? Ang bilis tuloy mo wala ng inis ko at mapalitan ng kilig. Ano ba talaga nararamdaman kong to? Nang matapos silang kumain ay isinama siya ni Aidan sa bahay nito. Hindi na siya nagulat sa itsura niyon dahil hindi naman nalalayo ang bahay nito sa kanila. Ang kaibahan nga lang, moderno ang disenyo ng bahay nito na halos lahat ng dingding ay may bubog. 2 palapag yon na may 4 na silid sa itaas at 2 sa ibaba. Ang malawak nitong garden na maraming namumulaklak na halaman ay may mini fountain at pond. Meron ding kidney-shaped na swimming pool. Ang garahe nito ay may 4 na sasakyan at 3 motorsiklo na hindi na niya kailangan pang malaman kung magkano. Dahil lahat naman yun ay mula sa mamahaling brand ng sasakyan. This will be your home from now on, Tyra. Halika, samahan kita sa itaas. Yaya ni Aidan sa kanya. Simple lang ang loob ng bahay. Halata sa personalidad ng lalaki ang pagiging minimalist dahil saktong-sakto lang ang mga gamit sa loob. Wala ka bang kasama rito? Tanong niya habang umaakyat sila sa hagdanan. Meron. Nasaan? Para namang wala akong nakitang sumalubong sa atin. Tumigil ito at nilingon siya. Pagkatapos, walang sabi-sabing hinawakan nito ang kanyang kamay. Ikaw. Pakiramdam ni Tyra umakyat lahat ng dugo niya sa muka at pulang-pula yun. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Aidan. Nauutal niyang wika. Pilit niyang binabawi ang kamay rito pero mas humigpit pa ang hawak nito.
Well, from now on, kasama na kita rito sa bahay natin. And I'll show you our room. Inakay siya nito paakyat. Ano? Anong silid natin? Bakit? May mag-asawa bang magkahiwalay ang silid? Tanong ng lalaki na hindi siya nililingon. Pero, tumigil muli si Aida nang nasa tapat na sila ng isang pintuan. Pangalawang silid mula sa may malapit sa hagdanan. Don't worry, Tyra. Hindi ako ang tipo ng lalaki na namimilit. Kung ayaw mo pa, walang problema sa akin. Handa naman ako maghintay. Wika nito sabay ngiti. Napabuntong hininga na lang si Tyra. Habang lumilipas ang oras, mas lalo niyang hinahangaan ng lalaki. Kaya hindi na rin siya magugulat pa paggising niya kinabukasan kung napasok na nito ang puso niya. Dahil hindi naman mahirap mahalin si Aidan. Let's go? Untag nito. Kimi siyang tumango sabay ngiti rito. Nang sumunod na araw, agad na ipinaayos ni Aidan ang mga dokumento nila ni Tyra sa sekretarya niya. Just tell these people that I need those papers as soon as possible. At kung ano ang kailangan nila, sabihin mo sa akin kaagad para masabihan ko ang asawa ko. Wika ni Aidan sa sekretaryang si Thelma. Ho? Asawa, sir? Gulat na tanong ni Thelma. Ngumiti siya rito. Yes, I'm married. Ipinakita pa ni Aidan ang suot na singsing dito. Pero, hindi ho ba at... Just do what I ask you to do, Thelma. Those papers may take time. Tapos 2 pang linggo bago ma-release ang marriage license. Saka ko palang papipirmahan sa nagkasal sa amin ng asawa ko mga kailangan niyang pirmahan para masabing legal na kaming mag-asawa ni Tyra. Putol niya sa iba pang sasabihin nito. Sige sir, aayusin ko po ito kaagad. Nagpaalam na sa kanya si Thelma, pero bago pa ito tuluyang makalabas ng pinto ng kanyang opisina ay muli niya itong tinawag. Isa pa palang nakalimutan kong sabihin, Thelma. Post an announcement to our website that I, Aidan Fantabella, was now married to a lovely woman. Nakangising wika niya. Siguro naman titigil na ang lahat sa pagbabalita patungkol sa kasal ko at sa sana'y mapapang-asawa ko. We are now even. Sa loob-loob ni Aidan. Sige sir, ipopost ko rin ho ngayon. Sagot sa kanya ni Thelma. At isa pa pala, can you buy me a flower at the most expensive flower shop? Samahan mo na rin ng chocolates. Sasurpresahin ko lang ang asawa ko. Muling utos ni Aidan sa sekretarya. Kapag naaalala niya si Tyra, parang ang gaan-gaan ng lahat sa kanya. Wala siyang naiisip na kung ano kung hindi ang umuwi sa bahay nila. Funny but he started to really like his wife. Wala namang kaso kung tuluyan siyang mahuhulog dito dahil mag-asawa na sila. At alam naman niyang matututuhan din ng pag-ibig habang nagsasama sila. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Ang buhay may asawa ni Tyra ay masasabi niyang isa sa pinakamasaya at exciting na parte ng kanyang buhay. Wala siyang kahit na anong maipipintas kay Aidan dahil napakabuti nitong asawa. Maalaga ito, maunawain, pasensyoso, may respeto at marunong tumupad sa napag-uusapan nila. Noong minsang papunta sila ng grocery ay napadaan sila sa parke kung saan siya nakita ni Aidan. Nakita niya na wala na ang mga taong lansangan na naging mga kaibigan niya roon. Nang tanongin niya ang lalaki, doon niya lang nalaman na sadya talaga itong tumutulong sa mahihirap, na may foundation ito kung saan doon dinala ang ilang pamilyang kasama niya noon sa kalye. Kaya naman mas lalo pang nahulog ang loob niya sa asawa. Bukod doon, marami silang pagkakapareho, kahit na sa pagkain. Sabi pa ni Aidan, meant to be raw talaga sila. Tyra? Malambing na tawag ng kanyang asawa. Bagong dating ito galing sa trabaho. Nandito ako sa kusina. Tugon niyang handa na ang malapad ng ngiti sa mga labi. Dahil wala naman siyang trabaho, siya ang naiiwan sa bahay nila. At bilang ganti sa ipinapakitang pag-aasikaso ni Aidan sa kanya, sinasanay ni Tyra na maging isang mabuting may bahay dito. Kahit hindi siya gaanong marunong na mga gawaing bahay, paunti-unti ay nag-aaral siya. Gaya na lamang ngayon. Nagluluto siya ng paborito nilang adobong manok sa gata na maanghang. Kahit alam niyang hindi kasarapan ng mga luto niya, hindi pinapalagpas ni Aidan na purihin siya at ubusin ang iniluluto niya. Yun ang isa pang nagustuhan niya sa asawa. He never stopped being so appreciative to everything that she did. Maliit man yon o malaki. What did you cook? Nakangiting tanong ni Aidan nang sumungaw sa kitchen. Our favorite. Excited niyang tugon. Wow, adobo sa gata? Yep. Naramdaman niya ang paglapit nito sa kanya.
Pagkatapos ay walang ano-ano siyang niyakap nito mula sa likuran. Bahagyang napaigtad si Tyra. Isa sa mga hindi pa talaga siya sanay ay ang ganoong klase ng lambing ni Aidan. Nagugulat pa rin siya sa simpleng skinship nila. Ang bango, kasing bango mo. Bulong nito bago isinubsob ang ulo sa buhok niya. Aidan, nagluluto ako. Mabuhay niyang wika. Let me just stay here for a while. I feel home in here. I feel home being like this with you. Lumobo ang puso ni Tyra sa narinig. Kaya hindi na siya nagprotesta pa at hinayaan na lamang ang asawa dahil alam niyang pagod ito sa maghapong trabaho. Ang alam niya kasi, may meeting ito sa mga investors ng Fentabella Corporation. Nabanggit na rin kasi nito sa kanya kung anong linya ng negosyo mayroon ng pamilya nito. Yun na ay ang chains of resorts and hotels all over the country. Isa pa, gusto rin naman ni Tyra ang pakiramdam na pumaloob sa mainit na yakap ni Aidan. Like him, she feels home being with Aidan. Hey, baka naman makatulog ka na riyan. Biro niya sa mister maya-maya. I just wanna stay here for a while. Can I do that? Hay nako, Mr. Fuentabella, kakain na ho tayo. Luto na ito oh. Kung hindi sasawayin ni Tyra ang asawa, baka nga manatili na lang sila sa ganoong posisyon magdamag. Opo na, ito na nga. Pinakawalan siya ni Aidan. Sige na, maupo ka na, maghahayin na ako. Taboy niya rito. No, tulungan na lang kita. Hindi na nito hinintay pa ang sagot niya at mabilis na kumuha ng mga pinggan sa cabinet. Siya naman ay kumuha ng serving plate at inilagay roon ang niluto. Saka siya nagsandok ng kanin. Nagkwentuhan sila habang kumakain. Siya nga pala, may sorpresa ako sa'yo. Nakangiting wika ni Aidan sa pagitan ng pagsubo. Sorpresa? Ano naman yun? Sa 2 linggo nilang pagsasama, isa pa sa napunan niyang ugali ni Aidan ay mahilig itong manorpresa. Kung ano-ano lang naman yon, mga simpleng bagay kagaya ng bulaklak, chocolates, at kung minsan ay libro para daw naman maaliw siya habang naroon siya sa bahay. Basta mamaya na. Napailing na lang si Tyra. Hilig din ng kanyang asawa na mambitin. Pagkatapos nilang kumain ay umakyat na si Aidan sa itaas. Naiwan si Tyra sa kusina para maghugas ng pinggan. Kung dati mga katulong ang gumagawa niyon para sa kanya, ngayon wala siyang angal na gawin yon. Masaya rin siya na pinagsisilbihan ng asawa niya. Nagpapasalamat din siya na nakilala niya si Aidan. Alam niya na mas makakapagtago siya sa bahay nito. Sa lansangan kasi ay ilang beses na siyang muntikang matagpuan ng mga tauhan ng kanyang ama. Buti na nga lang at nakakataka siya palagi. Dumiretso si Tyra sa kwarto nila nang makatapos sa kusina. Nagulat pa siya nang pagkasara niya ng pinto ay biglang lumabas si Aidan sa banyo. Nakasuot lamang ito ng pajama habang kinukuskos ang basang buhok. Bilad na bilad sa harapan niya ang perpektong katawan ng asawa. Mariin niyang nakagat ang labi. Lord, please, huwag niyo po akong iadya sa tukso. Dalangin niya. Tapos ka na ba, mister? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Aidan na may ngiti sa mga labi. Yes. Liligo ka rin ba? Oo may ginisang bawang at sibuyas ako. Paamoy nga. Malalaki ang mga hakbang na lumapit ito sa kanya at walang sabi-sabing sinimhot-singhot siya. Nagmistula tuloy itong tuta sa ginagawa nito. Ano bang ginagawa mo? Kagyat na lumayo kay Aidan si Tyra. Ang bango mo pa naman ah. Mas lalo kang ang bumango dahil sa bawang at sibuyas. Naging tabingi ang itsura niya. Kaya nga maliligo na ako. Nilagpasan ni Tyra si Aidan, pero mabilis nitong nahuli ang kamay niya. Wag na, ayos lang naman sa akin ang amoy mo. Wika nito. Ikaw yun. Saka kapag hindi ako naligo, kakapit ang amoy ko sa higaan natin. I don't care kahit pa dumikit sa akin ang amoy mo. Niyakap siya ni Aidan. Aidan? Bahagya itong itinulak ni Tyra, pero hindi naman natinag ang asawa niya. Napabuntong hininga siya. Stubborn din ang lalaking ito na gaya niya. Ginagawa ang kung anong maisipan at hindi nagpapapigil. Sige ka, kapag hindi mo ako binitiwan, wala kang kiss. Pananakot niya. Hindi na kasi niya mapigil ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. At kapag hindi pa siya pinakawalan ni Aidan, ay baka kung ano pa ang magawa niya. Naramdaman ni Tyra na unti-unting lumuluwag ang pagkakayakap nito sa kanya.
Akala niya ay tuluyan na siyang pakakawalan ng lalaki, subalit niyuko siya nito. At sa pagkagulat niya, walang abiso nitong inangkin ang kanyang mga labi. Lahat ng pagpuprotesta sa isip ni Tyra ay naglaho na lang na parang bula at tuluyan ng nagpatangay sa ginagawa ng asawa. Hanggang sa dahan-dahan siyang pakawalan nito at tinitigan sa mga mata. Can I claim you now, wife? Kagat-labing tumango si Tyra. Gusto na rin naman niya at asawa na niya si Aidan kaya wala na siyang dapat na ikabahala pa. Nang gabing yun ay buong pusong ipinagkaloob ni Tyra ang sarili kay Aidan. At ang hindi niya malilimutang sandali ay nang ideklara nito ang nilalaman ng puso nito. Nang sabihin nitong mahal na siya nito. Mabilis, pero naniniwala siya dahil sa mga pinapakita at pinaparamdam nito sa kanya. Kinabukasan, nakangiting bumangon si Aidan at pinagmasdan ng kanyang asawang himbing na natutulog. Hindi niya sukat akalaing wala pa itong karanasan. Kaya naman mas lalo siyang nahulog dito. Sa napakaiksing panahon ay nahulog na agad ang loob niya rito. Hindi naman kasi mahirap mahalin si Tyra. Maalaga ito at napakabuting may bahay. Wala nga siyang maipipintas sa babae, maliban sa paminsan-minsang pagsusupladan nito. I really won a lottery. Wika niya at inayos ang buhok na nakatabing sa mukha nito. Nang tumambad ang makinis nitong mukha at mamula-mulang pangalabi, napalunok siya. Muli, apektado na naman ng kanyang asawa ang buong sistema niya. Pumikit si Aidan at pilit na pinigilan ng sarili. Paggaway muli itong pinagmasdan. Sino nga bang mag-aakala na sa tabing kalsada ako makikita babaeng itatangi ng puso ko? Kaya maigi na nga rin sigurong hindi ako sinupot ng anak ng Crawford na yun. At least ngayon, alam ko nang hindi talaga kami para sa isa't isa. Ngumiti si Aidan nang makitang unti-unting nagmulat ng mga mata nito si Tyra. Good morning. Bati niya sa asawa. Good morning. Nahihiya pang wika nito at mas ipinaloob pa ang sarili nito sa ilalim ng puti nilang kumot. Mas lalong lumapad ang kanyang ngiti. You don't need to be shy. Mag-asawa tayo, remember? Hindi naman sa ganun, pero nakagat ni Tyra ang labi nang walang maisip na sabihin. Oh no, please don't tease me this early in the morning. Baka kung saan na naman tayo humantong. Ano bang ginagawa ko? Wala naman akong ginagawa ah. Inosenteng sabi nito. Meron, Mrs. Pentabella. Kaya kung gusto mo pang makatayo, wag na wag mong kakagatin ang labi mo. Unti-unting namilog ang mga mata nito nang maunawaan ang sinasabi niya at agad na lumayo. Natawa siya ng malakas. Aidan? What? Sa totoo lang naman ang sinasabi ko. Namula ito ng husto. Oo na, pero kailangan mo pa ba talagang sabihin sa akin yan? Of course, para alam mong ginagawa mo sa akin sa tuwing kakagatin mo ang labi mo. Hinampas siya nito sa dibdib. Ayaw pa talagang tumigil? Napailing si Aidan. Tiglan na nga po. At bago ko pa makalimutan, here's my surprise for you. Hindi ko na naalalang ibigay kagabi kasi alam mo na. Muli, isa pang hampas sa dibdib ang natanggap niya mula rito na ikinatawa naman niya. Lumabi ito at tinitigan ng hawak niyang paper bag. Ano ba yan? Pagkaway tanong ni Tyra. Buksan mo. Kinuha naman yun ng babae at kunot noong tiningnan siya. Bakit mo ba ako'y binili nito? Hindi ko naman kailangan ng cellphone. Anong hindi mo kailangan? Ayaw mo bang nakakausap ako palagi? Nilangkapan ni Aidan ng lungkot ang tinig. Hindi naman sa ganon. Kaso, pwede mo naman akong tawagan sa telepono kapag wala ka dito sa bahay. No, mas gusto ko na palagi kang nakakausap kahit anong oras ko gustuhin. Napabuntong hininga ito. Ano pa nga bang magagawa ko nabili mo na. Saka, hindi ka naman marunong magpapigil. Napangiti si Aidan. Alam mo pala. Siyempre naman, asawa mo ko, dapat lang nakilalanin kita. Kinilig naman si Aidan sa narinig. At namamangha siya sa sarili dahil ganoon pala ang pakiramdam ng lalaking kinikilig. Parang may kumikiliti sa puso. Thanks, Mrs. Pentabella. Sige, picture na tayo para may mailagay ka sa profile mo. Gawa ka rin ng social media accounts para follow tayong dalawa. Sabi niya rito. Kailangan pa ba yun? Hindi ba pwedeng text na lang? Parang batang lumabi si Aidan. Sige na, pagbigyan mo na ako.
Napairap na lang ito. Oo na nga, pero magpipicture talaga tayo na ganito mga itsura natin? Pareho kasi silang walang saplot sa katawan. Madali lang yan. Kinuha ni Aiden ang cellphone sa kamay ng asawa. Pagkatapos ay sinaluhan ito sa ilalim ng kumot. Game na. Anya habang nakatingin sa kamera. 1, 2, 3. Ilang shots ang kinuha niya habang papalit-palit sila ng pose. May wacky, may sweet at meron namang masaya lang sila. Isa pa, ganito naman. Kinuha ni Aidan ng kaliwang kamay ni Tyra, kung saan nakalagay ang wedding ring nito, at inilahad yun sa ere. Ganoon din naman ang ginawa niya, saka yun kinuhanan ng larawan. Pagkatapos, iba't iba pa uling pose na mga kamay lang nila ang kinukuhanan niya. Siguro naman, tama na yan. Wika ni Tyra sa kanya. Yeah, ipasa mo sa akin lahat ha. Magpapalit din ako ng profile. Tapos, gawa ka na ng IG mo. Doon na lang tayo para mas private. Sabi niya rito. Humoso ito, pero sumunod din naman. Pagkagawa nito ng account, ay agad niyang iniadd doon ang sarili. Okay na po ba, Mr. Fuentabella? May halong sarkasmong tanong nito. Yes, Mrs. Fuentabella. Nakangiting hinalikan ni Aiden ang asawa sa noo bago madaling tumayo. By the way, may isa pa akong nakalimutang sabihin. Ano yun? Ipinaayos ko ng mga papeles natin. Ayoko namang patagalin pa ang lahat. Pero nahihirapan ng sekretarya ko na hanapin ang birth certificate mo. Birth certificate? Oo nga. Wala ako nun. Nakasama rin sa nanakaw na gamit ko dun sa lansangan. Kaya rin wala na talagang tumatanggap sa akin ng kumpanya. Nakita mo naman na wala akong kadala-dala nung inuwi mo ko dito sa bahay mo, di ba? Pagsisinungaling nito. Lumikot ang mata ni Tyra at hindi na rin nakaligtas kay Aidan ang bahagyang pamumutla nito. Pero ipinagsawalang bahala naman niya yun. Yeah, I understand. Pero kailangan ng birth certificate mo para makapag-issue ng marriage license. Pero huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang iparecover lahat ng documents mo. Kung kinakailangan baliktarin ko ang buong opisina ng PSA, gagawin ko. Maging legal lang ang kasal natin. Ngumiti siya bago kinuha ang kamay nito. Halika na, ligo na tayo. Yaya niya at napalitan ng pilyong ngiti ang mga labi. Nagbagong ekspresyon ng mukha ni Tyra. Namula yun at hindi na ito nakapagprotesta pa nang buhatin niya ito patungo sa banyo. Patuloy pa rin sa pagkilala sa isa't isa sina Aidan at Tyra. Minsan may mga katangian silang nadidiskubre na pareho lang nilang ikinagugulat. But the best part is the love they shared for each other. Minsan nga akala ni Tyra panaginip lang ang lahat. But then, sa tuwing gigising siya sa umaga, ang gwapong mukha ni Aidan ang nakikita niya. Kaya naman hindi niya mapigilang itanong sa sarili kung deserve nga ba niya ang isang lalaking kagaya nito. At ang ikinatatakot niya ay kapag nadiskubre nito ang totoo niyang pagkatao, baka magalit sa kanya ang asawa. Or worse, baka kamuhian siya nito. Isa rin sa nagustuhan niya kay Aidan ay ang pagiging marespeto nito sa privacy nila. Maliban na lang kung siya ang mismong mag-o-open dito. Hindi ito mausisa sa buhay niya. Kung ano lamang ang naibahagi niya rito tungkol sa ibang parte ng buhay niya na totoo namang naging karanasan niya, yun lamang ang uusisain nito. Hindi nito ipipilit ang mga bagay na ayaw niyang pag-usapan nila. Ganoon din naman siya dito. Ni hindi na nga niya tinanong kung bakit siya nito pinakasalan at ano ang nangyari sa babaeng tinutukoy nito dati. Ayaw din niyang alamin kung gaano ito kayaman. Basta okay na siya na alam niyang he can provide. Misis ko. Wika ni Aidan sa kabilang linya. Kaaalis lang nito pero hayon na tinawagan agad siya. May pagkaklingi kasi ito. Feeling tuloy ni Tyra ay sobrang haba ng hair niya. Ngayon lang niya naranasan ng ganoong klase ng pagmamahal. Check my post. I post something after I left. Excited na wika nito. Napakunot ang noo ni Tyra. At ano naman yun? Aidan had that side of him na mahilig ipangalandakan sa madla ang nararamdaman nito. Although kinikilig siya sa mga ganoong gawain nito, ang ipinag-aalala niya ay baka makaabot yun sa daddy niya. Kaya bago mangyari yun, kailangan na niyang masabi kay Aidan ng totoo. Have you seen it? Untag nito sa kabilang linya. Wait lang po. Inion niya ang loudspeaker at binuksan ng kanyang Instagram. Tiningnan niya ang sinasabi ni Aidan.
Napasinghap siya ng malakas nang makita kung ano ang nakapost sa account nito at nakatag sa kanya. Finally found my precious one. Yun ang nakalagay sa caption, kasunod ang 3 kulay pulang puso at wedding ring. Ang nakalagay sa picture ay ang larawan ng mga kamay nilang suot ang kanilang wedding ring. Nangilid ang mga luha ni Tyra. Kasunod ang pagsinghot na hindi naman nakaligtas sa pandidig ni Aidan mula sa kabilang linya. Are you crying? Polly, ibalik mo ang sasakyan sa bahay. Agad nitong utos sa driver. No, wag na, Aidan. Okay lang ako. Natouch lang ako sa ginawa mo. Wika niya. Narinig niya ang paghugot nito ng hangin sa dibdib. Akala ko naman kung ano na, wifey. Alam mo naman na ayaw kong umiiyak ka. Pinunasan niya ang gilid ng mga mata. Huwag ka mag-alala. Dala to ng sobrang kaligayahan. Umaapaw na nga ang puso ko eh. Well, mas lalo ko pa yung paaabawin dahil ganun ang nararamdaman ko sa'yo. I love you, Mrs. ko. Malambing nitong wika. I love you too, Mr. Fentabella. Tugon niya. Narinig pa niya ang impit na pagtili ng kanyang asawa na parang teenager na lalaking kinikilig. Sige na, bago ka pa magsisigaw dyan sa loob ng sasakyan at magulat sa iyo si Polly. Mamaya ka nalang ulit tumawag. Maglilinis muna ako ng bahay natin. Paalam niya dito. Okay, I love you. I love you too. Kusang lumalabas sa bibig ni Tyra ang ganoong magic word. Mahal na nga talaga niya si Aidan. Nang mawala sa linya ang kanyang asawa, ay ngingiti-ngiting ibinalik niya ang cellphone sa ibabaw ng center table. Pagkatapos, sa halip na maglinis ay tumingin siya sa kawalan. Kailangan nang malaman ni Aidan ang totoo. Ayoko na magsinungaling pa sa kanya. Lalo na ngayon at mahal na namin ang isa't isa. Ayokong saktan ng asawa ko. Hindi ko kayang makita na madurog ang puso niya ng dahil sa akin. Hinding-hindi. Wika niya sa sarili bago bumuntong hininga. 1 buwan pang dumaan at patuloy sa maayos na takbo ang pagsasama ni na Aidan at Tyra. Naipakilala na rin niya ito sa mga magulang niya, na noong umpisa, ang akala ni Tyra ay magagalit dahil wala namang alam ang mga magulang ni Aidan na nagpakasal na sila. Subalit hindi ganoon ang nangyari. 2 kamay pang tinanggap ng ama't ina ni Aidan si Tyra na labis nilang ikinatuwa. Mas okay pa rin na may basbas ang pagsasama nila ng kanyang mga magulang. Saka wala namang kaso sa mga ito kung sino ang gustuhin niya, as long as masaya siya. Pasipol-sipol si Aidan habang pumipirma ng mga papeles sa kanyang opisina. Sir? Tawag ni Telma sa kanya kasunod ng marahang pagkatok. Yes, come in. Tugon niyang nakatutok pa rin ng pansin sa mga dokumentong pinipirmahan. Sir, about ho dun sa binayaran yung investigador. Kakausapin niya raw po kayo ngayon. Imporma ni Telma nang makapasok ito. Ganon ba? Dahil wala talagang makita si Telma na record ni Tyra sa PSA kahit ginamit na niya ang kanyang mga koneksyon, nag-hire na lang siya ng investigador at pinapunta ng Zambales. Wala pang 1 linggo ang nakalipas, pero mukhang may lead na ang inupahan niya. Gusto sana niyang itanong ng direkta kay Tyra, pero ayaw naman niyang isipin nito na pinagdududahan niya ito. Nariyan na ba siya? Tanong ni Aidan. Oho. Sige, patuloyin mo na. Sige po. Paglabas ni Telma, ilang sandali lang ay pumasok naman ang isang may edad na lalaki. Magandang hapon po, Mr. Fuentabella. Magalang na bati nito. Magandang hapon din naman ho, Mr. Santos. May impormasyon na ho ba kayong nakalap tungkol sa asawa ko? Tanong niya sa lalaki. Napakamot ito sa ulo na ikinakunot ng noo niya. Yun na nga sir ang problema. Wala ho akong matagpuan kahit na ano. Sigurado ba talaga kayong sa Zambales nakatira ang asawa niyo? Napasandal sa kanyang kinauupuan si Aidan at nag-isip. Yun ang sabi niya sa akin eh. Pero wala ho talaga akong makalap na kahit na ano sa Zambales. Pero may mas madali hong paraan para malaman natin ang totoo. Ano ho yun? Kahit ayaw magduda ni Aidan, hindi pa rin yun maiwasan. May inililihim ba sa akin si Tyra? Nasobrahan ba ako ng respeto sa privacy niya? Akala ko magagawan ko ng paraan ng mga dokumento niya. Pero bakit nahihirapan akong ayusin yun at mahanap kung tama ang mga sinabi niya sa akin? Tanong niya sa sarili. Pahingi na lang ho ng larawan ng asawa niyo, sir. Tumango siya at ipinasa rito ang larawan ni Tyra.
Mga ilang araw pa ho bago kayo makakalap ng impormasyon tungkol sa asawa ko. Tanong niya. Kung dito lang ho sa Maynila, baka wala pang isang linggo. Pero kung sa probinsya ho, baka abuti ng buwan. Ganun ho ba? Sige ho, dito na lang muna kayo sa Maynila mag-umpisa. Kapag kailangan niyo ng budget, sabihan niyo ako agad. Sige sir, maraming salamat po. Tutuloy na ho ako. Pagkalabas ng investigador ay nahulog sa malalim na pag-iisip si Aidan. Sino ko nga ba talaga, Tyra? Bulong niya sa sarili at kinapa ang nararamdaman para sa asawa. Mahal niya si Tyra. Yun ang nasisiguro ni Aidan. Hindi ata niya kakayanin kung meron siyang natuklasan tungkol dito na hindi niya magugustuhan. Ilang araw na pinag-isipan ni Tyra ang gagawing pag-amin kay Aidan. Napagdesisyonan niyang yayain muna itong kumain sa labas bago sabihin ang totoo rito. Ang ganda naman ng misis ko. Papuri sa kanya ni Aidan nang makita siya nitong bihis na bihis. Sinundo siya nito sa bahay nila bago pumunta sa restaurant kung saan sila kakain. Nakangiting tiningnan niya ang asawa. Ikaw rin naman, hindi pa rin nagbabago ang kagwapuhan mo. Wika niya at yumukod para isuot ang kanyang strappy sandals. Let me, wifey. Lumuhod sa harapan niya si Aidan at ito na mismo ang nagsuot sa kanya ng sandals niya. Thank you, Mr. Fentabella. Tiningala siya ni Aidan. You're always welcome, misis ko. Pagtayo nito ay iniaraw nito ang siko sa kanya. Let's go. Kumapit si Tyra sa braso ng asawa. Pagkatapos ay bumaba na sila. Habang pasakay sila ng kotse ay abot-abot ang kabang kanyang nadarama. Ano ba talagang meron ngayon at may pa-dinner out ka, misis ko? Pag-uusisan ni Aidan sa kanya nang nasa kahabaan na sila ng biyahe. Wala naman, ayaw mo ba? No, gustong-gusto ko nga eh. Ang sa akin lang, baka naiinip ka na sa bahay. Magsabi ka lang at kung gusto mo, bibigyan kita ng trabaho sa company natin. Talaga? Nangisla pang aso na mga mata ni Tyra. Oo naman, basta-basta ikaliligaya mo. Ano, gusto mo ba? Naisip ko rin kasi na lagi ka nag-iisa sa bahay. At least sa kumpanya, magkasama tayo lagi. Ano naman trabaho ang ibibigay mo sa akin kung sakasakali? Personal assistant ko. We will work side by side. Doon ka lang sa tabi ko. Lumabi si Tyra. Para mo na rin sinabi na wag na akong umalis sa tabi mo, Aidan. Exactly. Siyempre, ang asawa ko ay dapat sa akin nung magtatrabaho. Ako lang ang boss mo at wala nang iba. Dahil ayaw akong may tititig na ibang mga mata sa'yo. Natawa siya. Sus, ikaw talaga, puro kabiro. Napaka-possessive mo talaga. I'm not joking, misis ko. Ako lang ang may karapatang tumitig sa'yo. Humilig si Tyra sa braso nito. Oo na po, pero pag-iisipan ko muna ang suggestion mo. Hindi pa naman ako naiinip sa atin. Palagi mo naman akong ipinapasyal sa labas eh. Well, ikaw ang bahala. Kibit-balikat na sabi nito. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa marating nila ang restaurant. Pagkatapos, maingat siyang inilalayan ng asawa pababa ng kotse. Ako ang magbabayad Gagamitin ko ang allowance na binibigay mo sa akin. Hindi ko naman kasi nagagalaw yon dahil palagi na lang ikaw ang bumibili para sa akin. Wika ni Tyra nang papasok na sila ng isang restaurant. Ngumiti sa kanya si Aidan. As you wish, misis ko. Nang makapasok sila sa loob, sinabi ni Aidan ang pangalan ng ipinareserve niyang lamesa. Agad naman silang inestima ng mga tauhan doon. Napaka-elegante ng kabuo ang disenyo ng restaurant. Cozy and class. Isang magandang konsepto na maganda rin naman ang naging resulta. Pakiramdam nga ni Tyra ay nasa isang fine dining restaurant sila sa Paris. Minus the Eiffel Tower nga lang. Waiter. Tawag ni Aidan sa waiter nang makaupo na sila. Yes, sir. Ready to order na po ba? Magalang na tanong nito. Aha. Give us 2 serving of your best sellers. And what would you like to drink, my wife? Tanong ni Aidan nang balingan siya. Mango juice na lang. Ngumiti pa si Tyra sa asawa. Okay, 1 mango juice and a glass of water for me. Sabi naman ni Aidan sa waiter. Okay, sir. I will just repeat your orders. 2 serving of our best sellers, 1 mango juice, and of course, water. Anything else would you like to add, sir? Tanong ng waiter. Tumingin si Aidan sa asawa.
May gusto ka pa bang kainin? May vanilla cake ba kayo dito? Tanong ni Tyra sa waiter. Yes, ma'am. Sinulya pa ni Tyra si Aidan. Gusto mo ba? Sige. Nakangiting tumango ito. Yun lang po ba, ma'am? Tanong pa ulit ng waiter. How about seafood pasta? Meron ba kayo? Tanong din ni Tyra. Yes, ma'am. Meron din po. Magalang na sagot pa rin ng waiter. Isang serving yun tapos ube cheese na ice cream. Sabi pa rin niya. Meron pa po ba? Tanong ulit ng waiter. No, wala na. Yun lang. Salamat. Nginitian ito ni Tyra. Inulit namang muli ng waiter ang order nila bago ito umalis. Nang balingan niya si Aidan, nakataas ang isang kilay nito. Medyo nagtataka. Noon pa man pansinan ni Aidan ng kakaibang kilos at mananalita ni Tyra. Pero hindi nito pinapansin. At ngayon ay medyo nagulat ito na parang sanay ang misis nitong umorder sa ganoong klase ng restaurant. Bakit? Tanong ni Tyra sa mister. Nasabi ko na ba sa'yo sa akin ka lang dapat ngingiti ng ganyan? Pagdating sa iba, tarayan mo agad. Sabi nilang ni Aidan upang itago ang naoobserbahan sa misis nito. Natawa siya ng malakas. Ikaw talaga? Kung ano-ano na lang naiisip mo. But I'm serious. Pinagmamasdan ko kung paano ka titigan ng waiter, and I don't like it. Sabi nitong hindi man lang humingiti. Oo na po, hindi na mauulit. At para fair, huwag ka rin ngingiti sa ibang babae. Of course, hindi ko gagawin yun. Dandan? Natigil sa pagsasalita si Aidan nang may tumawag dito mula sa likuran ni Tyra. Agad ang paggapang ng kaba sa kanyang buong katawan. Kilalang kilala niya ang tinig na yun. Parang na-estatwa sa kinauupuan si Tyra nang maramdamang lumapit sa kanila ang taong nasa likuran niya. Pagdapat nito sa kanya ay inilahad nito ang kamay sa kanyang asawa na tinanggap naman ni Aidan. I thought I just saw a familiar figure. Kamusta ka na? How's married life? I'm sorry for what happened before. Gustuin ko mang ikaw pa rin na maging manugang ko pero hindi na yun mangyayari ngayon dahil sa nakikita kong masaya ka na. Tuloy-tuloy na wika ng may edad na lalaki. It's okay, Mr. Crawford. That's all in the past. At sabi nyo nga, masaya na ako ngayon. And I'm definitely Nangingislap ang mga matang tumingin kay Tyra si Aidan. By the way, this is my wife, Manugang? Nitong nanulas sa mga labi ni Tyra. Napalingon sa kanya ang bagong dating na matanda. Eksakto namang nagtama ang kulay asul nilang mga mata. My God, Tyra! Bulalas ng kanyang ama na mabilis siyang niyakap. Nang tingnan niya si Aidan, iisang linya na ang mga kilay nito. Pinakawalan siya ng kanyang ama at pinakatitigan. Ayos ka lang ba, Iha? Saan ka ba nagpunta at kahit anong pagpapahanap ko sa'yo, hindi kita matagpuan? Alam mo bang labis-labis mo kong pinag-alala? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko nang malamang tinakasan mo ang driver natin noon. I was so scared that... Wait, Mr. Crawford. Tell me, what is this all about? Malamig ang tinig na putol ni Aidan sa iba pang sasabihin ng Ginoo. Napapikit si Tyra. Ngayon niya nauunawaan ng lahat. And she felt so scared knowing that the man she married out of desperation is the same man she was running away from. Si Aidan ang dandan na sinasabi ng kanyang ama noon na pakakasalan niya. Si Aidan na tinakasan niya, ngunit ngayon ay asawa na niyang tunay. The irony of life. Nangingilid ang mga luhang iminulat niya ang mga mata at pinakatitigan si Aidan. Lumunok siya. Ano bang sasabihin ko sa kanya? Paano ako magpapaliwanag? Tell me, Mr. Crawford, is Tyra your daughter? The one who left me at the church? Ang tanong na yun ni Aidan at ang malamig nitong tinig ay tila punya na humihiwa sa puso ni Tyra. Alam niya, galit na sa mga oras na yun ng kanyang asawa dahil sa pagkakadiskubre nito sa totoo niyang pagkatao. Yes, she is. This is Tyra, my daughter, Iho. Sagot ng kanyang ama na ipinaglipat-lipat ang tingin sa kanila. You mean she's the one you marry? Tanong pa ng kanyang ama na kay Aidan nakatingin. I'm sure I did. Tumingin sa kanya si Aidan. Walang kahit na anong emosyong mababasa sa mukha nito. Or I did not. Dugtong pa nito na muli niyang ikinapikit. Well, this is great news. We have to celebrate. Akalain mo yun? Magkakilala pala kayo at ikinasal pa. Masayang wika ni Mr. Crawford kaya tiningnan niya ito.
Dad, please, pwede bang iwanan niyo muna kami ni Aidan? Kung tapos na kayong kumain o kung ano man ang ginagawa niyo rito, pabayaan niyo muna kami mag-usap. Pakiusap ni Tyra sa ama na mukhang hindi pa nahahalata ang tensyon sa pagitan nilang mag-asawa. Huminga ito ng malalim. Okay, but please call me anak, okay? Marami tayong dapat pag-usapan. Yes, Dad, I will. Tumayo siya at humalik sa pisngi nito bago muling nagpaalam sa kanila ang kanyang ama. Nanghihina ang mga tuhod na muli siyang naupo. Nang tingnan ni Tyra ang kaharap, blanko lang itong nakatingin sa kanya. I can explain, Aidan. Please hear my side. Alam ko na mali ang ginawa ko pero natakot lang ako na umamin sa... Let's just eat, Tyra. Our food is here. Sawatan nito sa iba pa niyang sasabihin nang lumapit sa kanilang waiter. Mariin niyang nakagat ang labi upang pigilan ang panginginig niyon at ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pagkatapos, tahimik silang kumain. Kung pagkain nga bang matatawag ang ginagawa nila. Dahil hindi naman halos nabawasan ang kanilang mga in-order. Pakiramdam kasi ni Tyra ay may bumibikig sa kanyang lalamunan at hindi niya malunok ang kinakain. Waiter. Tawag ni Aidan sa waiter na nasa malapit nang matapos silang kumain. Yes, sir? Tanong ng waiter na madaling lumapit sa kanila. Pakibalot naman lahat ng to at bill out na rin. Sige po, sir. Nang makaalis ang waiter at makuha nitong lahat ng pagkain sa lamesa nila, ay sinubukan muli ni Tyra na kausapin ng asawa. Aidan, please, we have to talk. Ano pa bang kailangan kong malaman? Nakaya ka tumira sa lansangan dahil ayaw mong makasal sa akin. Ganun ba, Tyra? Nakaya hindi ko mahanap-hanap ang birth certificate mo kahit anong gawin ko. Kasi hindi naman pala talaga Tyra Laksamana ang pangalan mo. Kung hindi Tyra Crawford. Ha? Mapakla nitong wika. Napayuko siya at hindi na napigilang tumulo ang kanyang mga luha. I'm sorry. I'm sorry. Paulit-ulit niyang sambit. It's done now, Tyra. You already lied to me. Ang masakit, sa'yo rin pala ako babagsak. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinahayaan noon sa simbahan. At pagkasabi niyon ay tumayo na si Aidan. Naiwan si Tyra na panay lamang ang pagtulo ng mga luha. Ilang sandali siyang nanatili sa ganoong posisyon nang lumapit ang waiter sa kanya. Ma'am, ito na po ang mga ipinabalot niyo at ang bill. Wika nito. Mabilis niyang pinahiran ng mga luha at saka ito nilingon. Pilit ang mga ngiti niya rito. Thanks. Mahinang tugon niya bago tumayo at kinuha ang mga ibinigay nito pati na ang bill. Siya na nagbayad niyon sa counter gamit ang card na ibinigay sa kanya ni Aidan na naglalaman ng kanyang allowance. Paglabas niya, nakasakay na sa kotse ang kanyang asawa. Nang sumakay siya roon, wala silang imikan hanggang sa makauwi sa kanila. At kahit anong subok niyang kausapin ito, panay lang ang iwas ni Aidan. Kaya naman walang ginawa si Tyra buong magdamag kung hindi ang umiyak. Alam naman niyang ganoon ang mangyayari dahil naglihim siya at nagpanggap. Pero nasasaktan siya dahil mahal na niya si Aidan at ayaw niyang mauwi sila sa hiwalayan. Isang linggo ang lumipas at kibuin dili si Tyra ni Aidan. Nahihirapan siya sa sitwasyon nila, sa kinahinatnan ng masaya at maayos nilang pagsasama. Kung kaya lang niyang ibalik ang oras, hindi na lang sana niya tinakbuhan si Aidan noon. Nagpakasal na lang sana siya rito. Di sana hindi ito galit na galit sa kanya sa mga oras na yun. At sana masaya pa rin sila. Malungkot na tiningnan ni Tyra ang pwesto ni Aidan sa kanilang kama. Wala na roon ang kanyang asawa. Mula nang malaman ito ang totoo, palagi niya itong maagang umaalis. Pagkatapos, gabing-gabi naman itong umuwi. Mabigat ang katawang bumangon si Tyra. Subalit muli rin siyang napaupo nang makaramdam ng pagkahilo. Ilang araw na siyang ganoon pero alam niyang dala lang yun ang nangyayari sa kanilang mag-asawa. Muli ay sinubukan ni Tyra na tumayo, pero bigla naman siyang naduwal kaya mabilis siyang tumakbo sa banyo at doon inilabas ang lahat ng laman ng tiyan niya. Nang mahimasmasan ay napasandalo siya sa tiled wall ng banyo at sandaling nag-isip. Imposible. Iiling-iling niyang wika sa sarili bago hinawakan ng impis niyang tiyan. Imposible to. Subalit, hindi naman niya maalis sa isip ang posibilidad na baka nga buntis siya. Nagtungo siya sa pharmacy at bumili ng ilang pirasong pregnancy test kit. Pagkatapos, umuwi siya sa kanila at agad na sinubukan ang mga binili. At lahat ng yun naiisa ang sinasabing resulta. Oh my God, I'm pregnant.
Naiiyak niyang wika kasabay ng pagngiti at paghaplos sa impis niyang tiyan. Baby, kapit ka lang na mabuti dyan ha. Aayusin ni Mommy ang lahat ng gusot sa pagitan namin ng daddy mo. Para happy na ulit ang lahat. Promise, I will tell him the truth about you tonight. Sabi niya at maingat na tumayo. Kinuha niya ang lahat ng test kit na ginamit at humanap ng isang magandang kahon na paglalagyan niyon. Pagkatapos, ibinalot yun ni Tyra na parang birthday gift at nilagyan ng card. Excited na ipinatong niya yon sa may bedside table bago inayos ang sarili. Medyo nangayayat kasi siya sa kaiisip. Gusto naman niya na maganda siyang haharap sa asawa. Nang sumapit ang gabi, excited na naghintay si Tyra kay Aidan. Ngunit hanggang sa makatulog at magising siya ay walang Aidan na dumating. Sumusobra ka na. Inis niyang wika bago bumangon at nagbihis. Gusto niyang umalis, lumanghap ng sariwang hangin. Dahil pakiramdam niya, sa ginagawang yun ni Aidan sa kanya, hindi siya makahinga. Napakunot naman ang noon ni Aidan nang pagdating niya sa bahay nila ng hapon na yon ay naka-off ang lahat ng ilaw. Tyra! Tyra! Tawag niya sa asawa habang paakyat ng hagdanan. Subalit ang echo lang ng boses niya ang tumugon sa kanya. Tyra! Muli niyang tawag dito. Nakakadama na siya ng kaba. Hindi siya nakauwi ng nakaraang gabi dahil may tinapos siya sa opisina. Pakiramdam tuloy niya ay kulang ang araw niya dahil isang buong araw na hindi niya nakita ang mukha ng asawa. Ang totoo, nalusaw na ng tuluyan ang galit niya sa asawa. Nangingibabaw kasi sa puso niya ang pagmamahal dito. Kaya nakausapin siya ng ama ni Tyra at sabihin nito sa kanya ang lahat-lahat. Naunawaan na rin niya ng lubos ang side ng babae. Kahit naman nga siguro ibang babae ang lumugar sa katayuan nito. Matatakot din dahil hindi nga naman sila kahit minsan nagkakilala. Kaya pagkatapos ng mga ginawa niya sa opisina ay agad siyang umuwi dahil miss na niya ito. Malaki ang mga hakbang na tinungo ni Aidan ang kanilang kwarto. Bumungad sa kanya ang kadiliman niyon. Agad ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib at madaling binuksan ng ilaw. Tyra! Tyra! Tawag niya at mabilis na hinalughog ang buong silid nila, pero wala ni anino nito. Inis na naihilamos niya ang palad sa muka habang nag-iisip kung saan posibleng magpunta ang kanyang asawa. Nang biglang mapatingin siya sa bedside table. Takang lumapit siya roon na makita ang isang kahon na may pulang ribon. Kinuha ni Aidan ang kahon at binasa ang nakalagay sa ibabaw niyon. Please open me. Binuksan naman niya ang kahon. May panyong nakapatong sa ibabaw niyon at isang card. Kinuha niya ang card at binasa. Congratulations, Daddy. I'm on my way. Please wait for me. Napasinghap si Aidan at agad na inalis ang panyo at tumambad sa kanya ang 4 na pregnancy test kit na iba't ibang brand, ngunit iisa ang nakalagay na resulta. Positive. Oh my God. Nangihina ang mga tuhod niyang napaupo sa kama at matagal na tinitigan ng hawak sa nangingilid na mga mata. God, Tyra. Nang maisip ang asawa ay agad siyang tumayo at halos di pa rin niya ang pagbalik sa sasakyan. Wala na roon si Polly dahil uwian nito. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis yung minaniobra paalis. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang asawa, pero kailangan niya itong makita sa gabi ring yun, kaya tinawagan niya agad ng ama nito. Hello, Tito Anton? Yes, Iho. Kamusta na kayo? Kailan kayo dadalaw dito sa bahay? Excited na tanong ng nasa kabilang linya. Napahigpit ang kapit niya sa manibela. Alam na agad niyang wala roon si Tyra. Yun nga ho ang sasabihin ko. Basta one of these days ho, tatawagan ko ulit kayo. Sige, Iho. Hihintayin ko yan. Ikamusta mo ako sa anak ko? Sige ho. Hindi na hinintay pa ni Aidan ang sagot ng may edad na lalaki. Agad niyang ini-off ang cellphone at si Tyra naman ang tinawagan. Pero ring lang yun ng ring. Damn it! Palingon-lingon si Aidan sa gilid ng kalsada nang may maalala siya. Baka nga naroon siya. Wala naman kasi akong alam na pwede niyang puntahan. Kinabig ni Aidan ang manibela at tinumbok ang lugar kung saan niya unang nakita si Tyra. Nang makarating doon ay hindi na niya na-park ng maayos ang sasakyan niya at agad na bumaba. Iginala niya ang mga mata sa paligid. Tyra! Tyra! Malakas niyang tawag sa pangalan ng asawa. Pinagtitinginan na rin siya ng mga tao sa parking yun, pero wala siyang pakialam. Inikot niya ang buong parke habang tinatawag ang pangalan ng asawa,
pero hindi niya ito makita. Excuse me. Lumapit siya sa isang taong grasa at ipinakita ang picture nila ni Tyra sa kanyang cellphone. Nakita mo ba siya? Tanong niya rito. Umiling lang naman ang tinanong niya. Marahas niyang pinaraanan ng mga daliri ang buhok. Tyra! Ubod lakas na sigaw ni Aidan. Ngunit ingay lang ng lansangan ang narinig niya. Nanlulumong napasalambak na lang siya sa sahig ng parke at doon tuluyang umiyak. Nanatili siya sa ganoong posisyon ng ilang minuto. Aidan? Kagyat ang pag-angat ng kanyang ulo nang marinig ang tinig na yon ng kanyang asawa. Tyra! Mabilis siyang tumayo at sinalubong ito ng mahigpit na yakap. Oh my God, I thought I really lost you. Akala ko iniwan mo na talaga ako. Akala ko hindi mo na ako babalikan. I'm sorry. I'm so sorry. Humihigwing wika niya habang nakasubsob ang ulo sa balikat nito. Bakit ko naman gagawin yun? Nainip lang ako sa bahay dahil hindi ka umuwi kaya nagpunta ako rito. Kumawala siya sa pagkakayakap sa misis niya. Agad naman itong pinunasan ang magkabila niyang pisngi. Nangingislap ang aso nitong mga mata nang titigan siya. I won't do that to you, Aidan. Hinding-hindi na kita tatakbuhan. Hinding-hindi na kita iiwan. Nangako tayo na pakakamahalin natin ang isa't isa, hindi ba? Nangako tayo magiging matatag sa kahit na ano pang unos ang dumating sa ating buhay. Kaya hindi ko magagawang iwan ka. Tuloy-tuloy na wika ni Tyra, kasunod ng pagpatak ng mga luha nito. I love you, Mr. Aidan Fuentabella. Truly, I really belong to you. Tumakbo man ako, taguan man kita. Sa'yo pa rin ang bagsak ko. Ikaw pa rin pala magiging kapalaran ko, na hinding-hindi ko naman pagsisisihang nangyari. Madamdaming dagdag nito. I love you too, Mrs. Tyra Crawford Fuentabella. Kahit ano pang nagawa mong kasalanan, hinding-hindi magagawa ng puso ko ang magalit sa'yo ng tuluyan. Dahil mahal na mahal kita. Ikaw at ang magiging anak natin. Muling niyakap ni Aidan si Tyra. You knew? Tumango siya. Yes, I saw your gift. Thank you. Thank you for staying and fighting for our love. Kaya asahan mo, gagawin ko rin ang lahat para sa pag-iibigan natin. I love you, my wife. At nang bitiwan ni Aidan ng asawa ay walang pag-aalinlangang inangkin niya ang mga labi nito, na mabilis namang tinugon ni Tyra. Aidan, I'm sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Gusto ko lang naman mabuhay ng malaya. Wika ni Tyra nang maglayo ang mga labi nila. Shh, it's okay, wifey. I know na hindi mo naman intensyon na saktan ako noon at hindi siputin. Your dad already explained everything. I'm sorry kung nagtampo ako at hindi umuwi kagabi. Hindi na mauulit. Let's get married again, wife. Bulalas ni Aidan sa huli. Kasal na tayo, di ba? Yes, pero hindi pa yun register dahil sa kakulangan ng dokumento mo. Gusto kong ulitin ang kasal natin, misis ko. Yung may papel ka na talaga. This time, sa simbahan na tayo ikakasal at sa harap ng mga mahal natin sa buhay. Payag na payag ako, mister. Pagkatapos nilang magkaayos ng gabing yun, kinabukasan ay naghanda ng isang malaking salo-salo si Aidan para sa buong pamilya nila. Naroon ang kani-kanilang mga magulang na pareho na ring naayos ang gusot sa isa't isa. Sinabi rin nila sa mga ito ang magandang balita, at hindi naman magkandamayaw ang tuwang nakalarawan sa mukha ng mga ito. Ganoon din sa kanilang mag-asawa. Makadalawang buwan ay ginanap ang magarbo nilang kasal sa simbahan, kung saan hindi sinipot ni Tyra noon si Aidan. At pagkalipas ng 9 na buwan ay isinilang na ni Tyra ang pangalan nilang anak na isang babae. Talagang mapagbiro ang tadhana. Ang akala mong hindi para sa'yo, ay siya palang tunay na inilaan sa'yo ng nasa itaas. Kaya naman, sabi nga nila, dapat lang na manatiling tapat sa isa't isa. Dahil ang nagsasama ng tapat ay nagsasama ng matagal at masaya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.